Sa isang liblib na farm, si Joven, ang caretaker, ay nakatagpo ng misteryosong puting belo sa gitna ng kakahuyan. Ang belo ay tila nagdadala ng alaala ng isang nawalang bride na si Aling Marites, na hindi na natagpuan matapos pumasok sa gubat noong araw ng kanyang kasal. Habang unti-unting nalalaman ni Joven ang mga lihim ng nakaraan, natuklasan niya ang mga sulat na puno ng pangarap para sa mga anak na hindi na naisilang. Ang kwento ni Aling Marites ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. At sa huli, isang seremonya ang nagbigay pugay sa kanyang nawawalang kaluluwa. Isang kwento ng pag-ibig na hindi natapos at mga pangarap na hindi natupad. Ang pangalan ko po ay Joven. Isa po akong caretaker ng mga alagang hayop sa isang farm. Sa liblib na lugar po ito, kaya ako na rin ang nagbabantay sa farm kapag wala yung may-ari. May maliit na kubo sa gitna ng farm, doon ako natutulog. Konektado sa kubo yung kulungan ng mga alaga, kaya kahit madaling araw, naririnig ko kapag may nag-aaway o may nanganak na alaga. Minsan kapag wala akong ginagawa, naglalakad ako sa kakahuyan na malapit sa farm. May mga daanan na doon kasi yung mga tao sa baryo, yun ang ginagamit na shortcut papunta sa bayan. Isang beses, habang naglalakad ako, may nakita akong puting belo na nakasabit sa mga halaman. Malinis yung belo, parang bagong-bago pa. Nagtaka ako kung kanino yon. May bride bang dumaan doon? Parang may kakaiba kasi bakit niya iiwan yung belo niya sa gitna ng gubat? Medyo kinilabutan ako. Tinala ko yung belo kay Lolo Nestor. Siya yung pinakamatandang tao sa baryo namin. Sabi ni Lolo, baka raw yun yung belo ni Aling Marites. Tinanong ko kung sino si Aling Marites. Sabi ni Lolo, matagal na raw na panahon ang nakalipas. May isang babae na nawala sa gubat. Ang pangalan niya ay Marites, bride siya noong araw na nawala siya. Papunta na raw sa simbahan si Aling Marites pero bigla siyang naglaho. Sabi ng mga nakakita, pumasok daw sa gubat si Aling Marites. Hinanap siya ng mga tao pero hindi siya natagpuan. Lumipas ang mga taon at unti-unti na siyang nakalimutan. Pero sa tuwing may makakakita ng belo sa gubat, naaalala ulit si Aling Marites. Hindi ko na tinanong si Lolo kung ano ang nangyari kay Aling Marites. Siguro ay nagpakamatay siya sa gubat dahil hindi niya gusto yung mapapangasawa niya. Lumipas ang mga taon at parang naging obsession ko na yung kwento ni Aling Marites. Kapag may nakakausap akong mga matatanda, tinatanong ko sila kung ano pa yung alam nila tungkol kay Aling Marites. Pero halos pare-pareho lang din yung sinasabi nila. Isang araw tinanong ko si Lolo Nestor kung ano yung itsura ni Aling Marites. Nagtaka pa siya kung bakit ko tinatanong. Sabi ko, gusto ko lang malaman. Sabi ni Lolo, maganda raw si Aling Marites, mahaba yung buhok niya, singkit yung mga mata at maputi. Tapos biglang tumahimik si Lolo. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, si Aling Marites daw ang first love niya. Hindi raw niya alam kung bakit siya nagpakasal sa iba. Nagtaka ako sa sinabi ni Lolo. Akala ko kasi ay teenager pa lang siya nung mawala si Aling Marites. Pero ang totoo pala ay magkaedad lang sila. Nung araw daw ng kasal ni Aling Marites, si Lolo Nestor ang groom. Iniwan siya sa altar. Nagmakaawa raw si Lolo na hanapin si Aling Marites, pero hindi siya natagpuan. Nung sumunod na taon ay nagpakasal sa ibang babae si Lolo at nagkaroon ng pamilya. Pero kahit daw matagal na silang hiwalay ni Aling Marites, ay hindi niya ito makalimutan. Dahil para sa kanya ay may anak na sila at may sarili ng pamilya. Naawa ako kay Lolo. Hindi ko alam na may ganun pala siyang pinagdaraanan. Isang araw naglalakad ako sa gubat. Mag-isa lang ako noon kaya medyo natatakot ako kasi baka may biglang sumulpot na ahas o kaya naman ay mabangis na hayop. Habang naglalakad ako, parang may sumusunod sa akin. Alam mo yung feeling na parang may mga matang nakatitig sa likod mo? Nakakakilabot talaga. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Nagsimula na akong kabahan.
kaya binilisan ko yung lakad ko. Habang naglalakad ako, may nakita akong mga puting bulaklak na nakakahalat sa lupa. Sinundan ko yung mga bulaklak hanggang sa makita ko na nakakahalat lang pala yung mga bulaklak sa isang bahagi ng gubat. May nakabaon na kung ano sa lupa, hinukay ko yun gamit yung kamay ko. May nakabaon na isang kahon na gawa sa kahoy. Lumang-luma na yung kahon. Pagbukas ko may mga papel sa loob. Lumang-luma na rin yung mga papel. Halos malusaw na sa sobrang kalumaan. Binasa ko yung nakasulat sa unang papel. Pangalan ng babae. Para sa aking magiging anak. Nagulat ako sa nabasa ko. Parang kinilabutan ako. Nagtaka ako kung bakit may ganong sulat doon. Binasa ko yung sumunod na papel. Pangalan ulit ng babae para sa aking magiging anak. Sa pangatlong papel, pangalan naman ng lalaki ang nakasulat. Para sa aking magiging anak. Sa mga sumunod na papel, puro pangalan na ng lalaki at babae ang nakasulat. Para sa kanyang magiging anak. Naawa ako sa babaeng nagsulat noon. Siguro ay gustong-gusto niyang magkaroon ng anak. Kaya nag-iisip na siya ng mga pangalan. Ang naisip ko ay baka si Aling Marites ang nagsulat noon. Kasi kung hindi siya nagpakamatay sa gubat, ay malamang nagkaanak na sila ni Lolo Nestor. Dinala ko kay Lolo yung mga papel. Umiiyak siya nung makita niya yung mga sulat. Sabi niya, sigurado raw siyang kay Aling Marites yun. Kitang-kita mo sa mga mata niya yung lungkot at pagsisisi. Parang bumalik lahat ng alaala. Sabi ni Lolo, hindi niya alam kung bakit nagpakamatay si Aling Marites. Siguro raw ay hindi talaga siya mahal nito, kaya nagpakamatay na lang para hindi na siya pakasalan. Pero sabi ko kay Lolo, baka may iba pang dahilan si Aling Marites. At baka hindi naman talaga siya nagpakamatay, baka may nangyari sa kanya na hindi natin alam. Nung gabi na yon, hindi ako mapakali. Parang may bumubulong sa akin na bumalik sa gubat. Parang may naghihintay sa akin doon. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Kumuha ako ng flashlight at bumalik sa gubat. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin doon. Pero hindi ako natakot. Nung makarating ako sa lugar kung saan ko nahukay yung kahon, ay nakita ko na may nakabaon pa ulit doon. Hinukay ko yun gamit yung mga kamay ko. May nakita akong isa pang kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas ko ay may mga papel na naman sa loob. Pero sa pagkakataong ito, may mga maikling sulat na. Binasa ko yung unang papel. Sabi doon, para sa aking magiging anak na babae, sana ay maging kasing ganda mo ako. Sa pangalawang papel naman, para sa aking magiging anak na lalaki, sana ay maging kasing tapang mo ang iyong ama. Lahat ng mga sumunod na papel ay mga pangarap ng isang ina para sa kanyang magiging anak. Hindi ko na binasa lahat, pero may napansin ako sa mga sulat. May mga mantsa ng luha yung mga papel. Nung mga oras na yon, naisip ko na baka hindi talaga nagpakamatay si Aling Marites. Baka may nangyari sa kanya na hindi natin alam. Nung pauwi na ako, may nakita ulit akong nakabaon sa lupa. Hinukay ko yon, isa na namang kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas ko, may mga papel ulit. Pero sa pagkakataong ito, iisa lang ang nakasulat sa lahat ng papel. Para sa aking magiging anak na babae, sana ay hindi mo maranasan ang dinaranas ko ngayon. Sa mga sumunod na papel para sa aking magiging anak na lalaki, sana ay hindi mo maranasan ang dinaranas ko ngayon. Hindi ko na kinaya. Umiyak na ako habang binabasa yung mga sulat. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Grabe, nagdadalang tao pala si Aling Marites nung mga oras na nawala siya sa gubat. Parang biglang bumigat yung dibdib ko sa nalaman ko. At sa mga huling sandali ng kanyang buhay, ay ang kanyang magiging anak pa rin ang nasa isip niya. Siguro ay nagpakamatay siya dahil sa kahihiyan at kalungkutan. Iniwan niya si Lolo Nestor sa altar. Pero sa huli ay ito pa rin pala ang mahal niya. Dinala ko kay Lolo yung mga papel
Umiiyak siya habang binabasa yung mga sulat. Sabi niya sana raw ay hindi na lang siya nagpakasal sa iba. Sana ay hinintay na lang niya si Aling Marites. Sa huli, nag-organize kami ng isang maliit na seremonya sa gubat para kay Aling Marites at sa anak na hindi niya naisilang. Parang yun na lang yung paraan namin para magbigay pugay at magpaalam sa kanila. Pagkatapos noon ay hindi na kami nakakita ng Belo sa gubat. Parang natapos na rin yung kwento ni Aling Marites. Parang sa wakas nakahanap na rin siya ng kapayapaan. Ang kwento ni Aling Marites ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig at pangarap ay minsang nauudlot ng kalungkutan at pagsisisi. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, at tandaan sa bawat belo sa gubat may kwentong naghihintay na mabunyag.